Kung alam ko lang ang mangyayari sa araw na yon, baka hindi ko na sana tinuloy. Pero masyado nang huli para umatras. Ako si Daniel Morales. 5 taon akong naging pastor sa iglesyang itinayo ko mismo mula sa wala. Malalim ang pananalig ko, matalas sa doktrina, at walang inuurungan pagdating sa pagtutuwid ng maling pananampalataya, lalo na ang tinatawag kong idolatriyang Katoliko. Ako ang tipo ng pastor na hindi lang nagtuturo sa pulpito kundi pati sa kalsada, sa trabaho, sa bahay. Buong loob ko at burin ang tiwala ng aking kongregasyon sa akin. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Pero sa mismong araw na yon, habang nakaupo ako sa isang kahoy na bank sa ilalim ng araw, hawak ang welding gun, may bumulong sa isip ko, isang tanong na hindi ko na matakasan, paano kung sila ang tama? Bago pa yan mangyari, simple lang ang mundo ko. May asawa akong si Patricia, isang mapagkalingang babae na hindi kailanman lumihis sa paniniwala naming itinuro ng aming simbahan. 2 ang anak namin, si Anders na 8 taong gulang, matalino at matanong, at si Sofa, 6 na taong gulang, malambing at mapagmasid. Dahil hindi sapat ang kinikita ko bilang pastor, nagtatrabaho ako sa umaga bilang taga-welding. Hindi ko ikinakahiya. Sa totoo lang, malaking tulong yon para makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi man marangya ang buhay namin, may dangal. At higit sa lahat, may paninindigan. Isang Lunes ng umaga, dumating ako sa site sa sentro ng Skuta. Doon ko unang nakilala si Don Aurelio, isang matandang mason na may mahinahong boses at palaging may hawak na rosaryo sa bulsa. Sa unang tingin, akala mo'y tahimik lang siya, pero kapag binuksan na niya ang Biblia, para kang kaharap ng isang hukom. Nagsimula kami sa magaan na usapan habang nagpapahinga, pero agad ding nauwi sa usapang relihiyon. Pastor Daniel, anya habang hinahalo ang semento, kung hinihiling mo sa mga kapatid sa simbahan nyo na ipanalangin ka, bakit masama kung humingi ako ng panalangin sa Birheng Maria? Napahinto ako sa ginagawa ko. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil wala akong sagot na sapat para sa tanong na yon. Tumango siya at mumiti. Hindi ba't nasa langit si Maria kasama si Kristo? E di buhay pa siya. Hindi ko yon pinansin. Sabi ko sa sarili ko, nasanay lang yan sa maling aral. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang kirot sa dibdib, hindi galit, kundi inis na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako sanay na mapaisip. Kinagabihan, habang nagkakatipon kami para sa devosyon sa bahay, si Anders biglang nagtanong, Papa, bakit mabait si Don Aurelio kung sabi mo mali ang mga Katoliko? Tumigil ako. Si Patricia napatingin sa akin na parang naghihintay ng maayos na paliwanag. Pero wala akong nasabi. Nagpatuloy na lang ako sa pagbabasa ng talata, pero ang tanong ni Anders na natili sa isipan ko buong gabi. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit akong kinakalabit ng katotohanang hindi ko gustong tanggapin. Sa trabaho, araw-araw akong sinasamahan ng 5 lalaking Katoliko, lahat may simpleng pananampalataya, lahat may kwento ng biyaya. Isa roon si Don Fabin, isang elektrisyanong palangiti. Pastor, sabi niya habang nagkakape kami sa break, hindi namin sinasamba si Maria. Pinapanalangin lang namin na ipanalangin niya kami. Gaya ng ginagawa ng asawa mo kapag may sakit ka, di ba? Sinubukan kong makipagtalo, pero patay na si Maria. Tumigil sa ginagawa si Don Aurelio at tumingin sa akin. Hindi ba't tinalo ni Kristo ang kamatayan? Kung buhay siya, hindi ba't kasama niya rin sa buhay ang mga banal? 3 gabi akong hindi makatulog matapos marinig iyon. Hindi ko sinasabi kay Patricia ang nararamdaman ko. Pinili kong kimkimin ang lahat. Ayokong magduda siya sa akin. Ako ang pastor. Ako ang leader. Hindi ako pwedeng maramdaman niyang may krisis ako. Isang Biyernes ng tanghali, habang nagpapahinga kami mula sa trabaho, inimbitahan ako ni Don Aurelio sa kanilang bahay. May sangkotso kami ngayon. Sumama ka. Pagpasok ko sa kanilang bahay, napansin ko agad ang mga imahe ng mga santo sa dingding. Nakaramdam ako ng kaba. Pero nagpakumbaba ako. Kain lang naman, hindi pagsamba. Sa kalagitnaan ng kainan, nagsalita si Don Aurelio. Alam mo, Pastor, dati akong lasenggo. Binubugbog ko asawa ko. Kinakatakutan ako ng mga anak ko. Isang gabi, lasing ako, lumuhod ako sa harap ng imahe ni Ina ng Carmelo. Sabi ko, kung totoo ka, tulungan mo ako. Mula noon, di ko na muling nilapitan ng alak. Tahimik akong nakinig. Si Carmenza, ang asawa niya, tumangot mumiti.
Totoo po lahat ng yan, Pastor, sabi niya. Magsasalita na sana ako. Sasabihin ko sanang psychological lang yan, sariling lakas lang. Pero ang mga mata ni Don Aurelio, hindi yon mata ng sinungaling. Sa labas ng bahay nila, habang naglalakad pabalik sa trabaho, tinanong ko siya, alam mong sinasabi sa Biblia, iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Kristo Jesus. Tumigil siya at mumiti. Tama, Pastor. Pero di ba't sinabi rin ni Jesus, lahat ng salinlahi ay tatawaging mapalad si Maria? At di ba't ipinagkatiwala niya si Maria kay Juan bilang ina? Kung inalagaan ni Juan si Maria, hindi ba't pwede rin natin siyang parangalan? Sumasagot ang isip ko na maling turo yan, pero ang puso ko hindi na kasing sigurado. Sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy ang mga maliliit na bitak sa paniniwala ko. Hindi ko inaasahan kung paano ako nadudurog unti-unti, hindi sa pagtatalo, kundi sa kabutihang loob. Doon ko nakita ang tunay na pagkakaiba, hindi sila nakikipagtalo para manalo. Nakikipag-usap sila dahil may pananalig silang totoo. Isang gabi, habang pinapatulog ko sina Anders at Sofa, bigla akong napatingin sa kanila. Paano kung mali ang mga tinuturo ko? Paano kung hindi ko sila tinutulungan lumapit sa Diyos, kundi pinipigilan? Kinabukasan, Sabado, habang nangangaral ako sa pulpito tungkol sa panganib ng idolatriya, ramdam ko ang panlalamig ng sarili kong tinig. Hindi ko maramdaman ang apoy na dati kong taglay. May ilan sa kongregasyon ang napatingin sa akin, hindi nila sinabi, pero alam kong naramdaman nila. At sa mismong gabing iyon, matapos kong magsara ng Biblia at magbihis, tinanong ako ni Patricia, Daniel, parang ang lungkot mo na. May problema ba sa simbahan? Umiti ako, pilit. Pagod lang. Bukas, lalabas lang ako ng maaga. Gusto ko lang maglakad-lakad sa sentro. Hindi ko sinabi ang totoo, may balak ako. Balak na kahit ako mismo, hindi ko akalain na magagawa ko. Kinabukasan, Linggo, alas 11 ng umaga, oras ng misa sa katedral, tumayo ako sa harap ng salamin, nagsuot ng simpleng polo, nagsuklay, at lumakad pa sentro. Sa isip ko, sana wala si Don Aurelio doon. Para makauwi na lang ako. Para wala akong ipaliwanag. Pero nandoon siya. Nakasuot ng puting kamisa at asul na pantalon. Nakaabang sa paanan ng hagdanan. Pastor Daniel, ngumiti siya. Salamat at dumating ka. Pangako ko, hindi mo to malilimutan. At doon nagsimula ang misa na babasag sa paniniwala kong pinaghawakan ko sa loob ng 5 taon. Hindi talaga ako dapat naroon. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan ng katedral, parang may humihila sa akin pabalik. Pakiramdam ko, nilalabag ko ang sarili kong konsensya. 6 na taon ko nang itinuturo sa simbahan na ang misa ay huwad na pagsamba, na ang mga Katoliko ay bulag sa katotohanan, at ang mga ritual nila ay walang saysay. Pero heto ako ngayon, papasok sa mismong lugar na paulit-ulit kong binansagang, pugad ng idolatriya. Habang nilalampasan namin ang pintuan ng simbahan, ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang kisame mataas, ang mga bintanay may makukulay na salamin na bumubuo ng mga imahe ni Maria, ng mga banal, at lalo na ni Kristo. Sa gitna, sa itaas ng altar, isang malaking krusipiho ang nakasabit, si Jesus, duguan, nakabayubay, nakatitig sa lahat ng pumapasok. Pastor Daniel, bulong ni Don Aurelio, umupo tayo rito. Tamang-tama, gitna ng simbahan. Makikita mo ang lahat. Umupo ako, pinilit kong maging kalmado. Pero ang totoo, pawis na pawis ako kahit malamig sa loob ng simbahan. Humawak ako sa misal na iniabot sa akin ni Don Aurelio, isang maliit na booklet na may mga tugon, dasal, at awitin. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Tumingin lang ako sa paligid. Sa harap ko, may pamilyang mag-anak. May isang lola, 3 bata, at isang babae na mukhang solo pa rin. Sa kanan, may magkasintahan. Sa kaliwa, isang grupo ng mga kabataan. Lahat sila tahimik, nakatutok sa nangyayari sa altar. Walang cellphone, walang usap. Tahimik na katahimikan, yung hindi nakakabingi, kundi nakakapanindig balahibo. Nag-umpisa ang misa. Tumayo ang lahat. Ako lang ang hindi. Nakayuko ako, kunwaring binabasa ang misal, pero ang totoo'y iniwasan ko lang tumingin sa krus. Ang pagkanta ng mga tao ay hindi parang performance. Hindi gaya ng praise and worship sa amin na todo energy. Iba ito. Mabagal. Mahinahon. Pero may bigat. Para bang ang bawat salita ng awitin ay may hugot ng dasal.
Pagdating sa pagbasa, tumayo ang isang babae at binasa mula sa lumang tipan. Sumunod ay isang lalaking tumayo at nagbasa mula sa sulat ni San Pablo. Tapos, tumayo ang pari, si Father Carlos, ayon kay Don Aurelio. Mga kapatid, sabi ng pari mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Napalingon ako. Alam ko na ang susunod. Juan 6. Ako ang tinapay ng buhay. Habang binabasa ng pari ang mga salita ni Jesus, parang may kung anong bumabalot sa paligid. Para bang biglang lumiwanag ang altar, kahit hindi naman nagbago ang ilaw. Saka siya nagsalita. Nang sabihin ni Jesus, ito ang aking katawan, hindi siya nagsalita sa talinghaga. Hindi niya sinabing ito ay simbolo. Sinabi niya, ito ay aking katawan. At sa sandaling ito, mga kapatid, naniniwala tayong muling ginagawa ni Jesus ang mismong sakripisyong iyon, dito, sa altar na ito. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Hindi pisikal. Hindi rin sakit. Pero parang may bumabara sa loob. Hindi ko alam kung ito'y pagkalito, kaba, o hiya. Hindi mo kailangang sumali, bulong ni Don Aurelio, nakapikit. Panoorin mo lang. Tumango ako, bagamat hindi ko maalis ang tingin ko sa pari. Nang ipahayag ang panalangin ng pananampalataya, tumayo ang lahat. Ako, nanatiling nakaupo, nakakuyom ang kamay, pilit nilalabanan ang nararamdaman kong hindi ko maipaliwanag. Dumating ang bahagi ng konsagrasyon. Tahimik ang buong simbahan. Wala kang maririnig kundi ang mahinang paghinga ng mga tao. Ang pari, dahan-dahang tinaas ang hostya. Kung niniat ka nito, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hawak ng pari ang maliit na bilog na tinapay, ang ostya. Itinaas niya ito ng dahan-dahan, parang may hawak siyang buhay. Hindi ko maiwasang mapatingin. At nang tamaan ito ng ilaw mula sa stained glass window, parang kumislap ito. Sumunod, tinaas niya ang kalis. Kung nini at inumin ito ang aking dugo ng bagong tipan. Ibubuhos ito para sa inyo at sa lahat upang mapatawad ang mga kasalanan. Napalingon ako sa paligid. May mga matandang umiiyak. May mga kabataang tahimik na lumuluhod. May isang ina na karga ang anak, nakapikit, nakataas ang ulo na tila nakikipag-usap sa langit. Hindi yan simbolo, bulong ni Don Aurelio, halos hindi ko marinig. Tinatanggap nila si Kristo mismo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi. Hindi. Hindi ako naniniwala sa ganito. Hindi ito totoo. Pero may parte sa akin na gusto maniwala. Sa isip ko, iniisa-isa ko ang mga turo ko bilang pastor, ito'y simbolo. Walang kapangyarihan ang tinapay. Hindi yan literal. Pero kasabay ng mga salitang iyon, tumitibok ang puso ko ng malakas. Tumitibok hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Pagkatapos ng konsagrasyon, nagsimula na ang komunyon. Isa-isang tumayo ang mga tao at pumila. Tahimik. Walang nagpupumilit. Walang eksena. Lahat tila may inaasahang mararamdaman sa pagtanggap. Ang mga matatanda, bago lumapit, nag-aantanda ng krus. Ang mga bata, sinasamahan ng magulang. Ang mga kabataan, malumanay ang bawat hakbang. Lahat may pagmamahal sa bawat galaw. Lahat ng ito, pinanood ko na para bang ako'y tagalabas. Pero hindi ko na maitago sa sarili ko, may nangyayari rito. Hindi ko lang alam kung ano, pero hindi ito palabas. Pagbalik ni Don Aurelio sa upuan, nakaluhod siya, nakapikit, at nakapamulsa ang mga kamay. Walang kibo. Tahimik. Pero sa mukha niya may ngiti. Hindi yung pangiti sa kausap. Kundi yung ngiti ng isang taong tinanggap ang hinihintay niya buong linggo. Bakit ganito? Tanong ko sa sarili. Bakit parang totoo? Hindi ako lumapit. Hindi ako tumanggap. Pero paglabas ng simbahan, parang ako ang nabasag. Sa paanan ng hagdanan, tinanong ako ni Don Aurelio, kamusta? Tahimik lang ako. Hindi ko kayang magsinungaling. Pero hindi ko rin kayang sabihin ang totoo. Kung gusto mo, patuloy niya, ipakikilala kita kay Father Carlos. Magaan kausap yon. Hindi siya gaya ng iniisip mo. Tumango ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Pero ang tangong iyon na ang simula. Pumunta ako sa parokya handang makipagdebate. May dala akong Biblia, notes, at mga teksto ng kilalang mga protestanteng teologo. Nakaredy na ako sa mga tanong ko, bakit sila sumasamba sa ostya? Bakit idinagdag daw nila ang mga libro sa Biblia? Bakit nila tinatawag si Maria na ina ng Diyos?
Handa akong ipakita kay Father Carlos na mali ang kanilang doktrina. Pero ang hindi ko inasahan ay hindi siya dumepensa. Nang salubungin niya ako sa sala ng bahay parokya, nakasuot siya ng simpleng polo, may hawak na tasa ng kape. Pastor Daniel, bati niya, ikinalulugod kong makilala ka. Halika, maupo ka. Maayos, magaan, walang tensyon. Wala akong naramdamang yabang ni pagtatanggol. Para bang hindi siya handang makipagtalo. Para bang hindi siya takot sa mga tanong ko dahil hindi niya kailangang manalo. Gusto ko lang maintindihan bakit kayo naniniwala sa Eukaristya bilang tunay na katawan ni Kristo, panimula ko. Mahusay na tanong, sagot niya, nakangiti. Pastor, naniniwala ka bang may kapangyarihan si Kristo? Naman. Kung kaya niyang gawing alak ang tubig at paramihin ang tinapay para sa libo-libo, bakit hindi niya kayang gawing kanyang katawan ang tinapay kung iyon mismo ang sinabi niya? Natahimik ako. Hindi dahil hindi ko alam ang argumento, kundi dahil tinanong niya ito hindi sa paraan ng pagtatalo, kundi tila pag-anyaya. Pero sinasabi rin naman ni Jesus, ako ang pintuan. Hindi ibig sabihin literal yon. Tumango siya. Tama ka. Pero tingnan mo ang konteksto. Kapag sinabi niyang siya ang pintuan, may paliwanag siyang kasunod, nagpapakita ng talinghaga. Pero noong sinabi niya, ito ang aking katawan, ni minsan hindi niya binawi ang sinabi niya, kahit nang iwanan siya ng maraming alagad dahil sa pahayag na yon. Binuklat niya ang Juan 6. Basahin mo ito, Pastor. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Paulit-ulit niya itong sinabi. At nang umalis ang ilan, hindi niya sila pinigilan. Hindi niya sinabing, hintay, simbolo lang ito. Hindi ba't kung simbolo lang ito, dapat in-explain niya? Tinitigan ko ang talata. Ilang beses ko na itong binasa dati. Pero parang ngayon ko lang ito nabasa ng buo. Gusto mong makita ang pinagmulan nito, tanong niya, sabay abot ng makapal na aklat. Ito ay mga sulat ng mga ama ng simbahan. Mga Kristiyanong namuhay ilang taon lang matapos ang mga apostol. Tignan mo si San Ignacio ng Antioquia, disipulo mismo ni San Juan. Binasa ko, ang mga heretiko ay tumatangging sumali sa Eukaristya dahil hindi nila kinikilala ito bilang laman ni Kristo. Hindi ako makapaniwala. Ito ba'y totoo? Bakit hindi ko ito nakita noon pa? Narito si San Justino Martyr, taong 155, sabi ni Father Carlos. Ayon sa kanya, sa misa, ang tinapay at alak, matapos basbasan, ay hindi na karaniwang pagkain kundi tunay na katawan at dugo ni Kristo. Isinara ko ang libro. Hindi dahil ayaw kong basahin, kundi dahil nararamdaman kong unti-unti akong nadudurog. Bakit walang nagsabi nito sa akin dati? Marami sa mga argumento laban sa amin, Pastor, ay batay sa maling pagkakaintindi. Kaya't narito ako, hindi para kontrahin ka, kundi para ituwid ang pagkakaintindi. Handa akong makinig. Handa akong magpaliwanag. Umuwi akong tahimik. Sa bahay, hindi ko pa rin masabi kay Patricia kung anong nararamdaman ko. Pero napansin niya. Daniel, tanong niya habang naghahapunan kami, bakit parang iba ka nitong mga araw? Wala ka na sa sarili. Umiti ako. Wala. Pagod lang siguro. Pero ang totoo, hindi ako pagod. Ako'y naguguluhan. Kinabukasan sa trabaho, habang hinuhulma ko ang bakal na rehas, lumapit sa akin si Don Luis Miguel. Pastor, pwede ko bang ikwento ang nangyari sa asawa ko? Tumango ako, wala sa sarili. Naaksidente siya 10 taon na ang nakalipas. Sabi ng doktor, malabong mabuhay. Nagdasal ako sa Birhen Consolasin. Nangako akong kung mabubuhay siya, maglalakad ako ng nakapaa hanggang sa dambana niya. Nang gumaling ang asawa niya, tinupad niya ang pangako. Pastor, hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan ang milagro. Pero nangyari. Wala akong paliwanag. Pero mula noon, alam kong totoo ang panalangin sa pamamagitan ng mga banal. Isang parte ng isip ko nagsasabing di coincidence lang yan, pero ang puso ko bumibigay na. Isa pa at isa pa. Halos araw-araw, may bagong kwento akong naririnig. Kwento ng mga gumaling, mga nabago ang buhay, mga naisalba mula sa bisyo, lahat dahil sa panalangin sa harap ng Eukaristya. At ako na 5 taon nang naglilingkod bilang pastor, hindi ko maipagmalaki ang ganyang mga himala. Sa simbahan namin, nagdarasal kami. Umaawit. Nagtuturo ng Biblia.
Pero wala pa akong nakita na gaya ng sinasabi nilang nararanasan nila sa harap ng tinapay na tinatawag nilang Kristo. Kinagabihan, habang nagdarasal kami bilang pamilya, hindi ko na napigilang tanungin ang sarili, paano kung sila nga ang tama? Daniel, tanong ni Patricia matapos ang panalangin, bakit di mo na pinapangalanan ang mga Katoliko sa sermon mo? Parang hindi ka na kasing tapang noon. Umiti ako ng pilit. Gusto ko lang baguhin ang tono. Baka mas maintindihan nila tayo kung mas mahinahon tayo. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na ako mismo, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Muli akong bumalik kay Father Carlos. Doon, pinag-usapan namin ang tradisyon. Bakit daw may mga paniniwalang hindi literal na nakasulat sa Biblia pero pinaniniwalaan pa rin? Pastor, sabi niya, kung wala ang tradisyon, paano mo malalaman kung alin sa mga sulat ang dapat mapasama sa Biblia? Wala namang table of contents ang mga apostol. Isinagot ko ang tipikal na sagot, the Holy Spirit guided the canon. Tama, sabi niya. Pero sino ang ginabayan ng Espiritu? Hindi ba't ang simbahan? Natahimik ako. Pangalawang beses na ito. Ipinakita niya sa akin ang kasaysayan ng pagpili ng mga libro sa Biblia. Ang konseho ng mga obispo. Ang mga sulat ni San Jeronimo. Ang 7 aklat na tinanggal sa panahon ng Reformasyon. Pastor, hindi namin idinagdag ang mga libro. Tinanggal lang sila ng mga protestante. Ilang beses kong pinilit bumalik sa mga aral na alam ko. Pero tuwing ginagawa ko yon, may puwang. May kakulangan. Parang biglang naging manipis ang pundasyon ng paniniwala ko. Bukas, sabi ni Don Aurelio, habang nagtatrabaho kami, may adorasyon ng San Simo. Gusto mo ba sumama? Napatingin ako sa kanya. Wala kang kailangang gawin. Umupo ka lang. Tumahimik. Tignan mo lang. Hindi ko alam kung ano ang nasa adorasyon na yon. Pero sa puntong ito, pagod na ako sa paglalaban ng isip at puso. Kaya tumango ako. At hindi ko alam na ang adorasyon na yon ang magbabago ng lahat. Tahimik ang buong simbahan. Hindi yung tahimik na parang walang tao. Tahimik na parang may naghihintay. Parang may presensya. Parang ang mismong hangin ay banal. Dumaan kami sa gitna ng mga bangko, ako, si Don Aurelio, ang kanyang asawa Carmenza, at ang anak nilang si Jacobo. Lahat sila tahimik. Walang bulungan. Walang ingay. Tanging ang marahang paglalakad, ang mahinang tunog ng mga tuhod na bumabagsak sa sahig habang lumuluhod, at ang halos hindi marinig na pag-iyak ng ilan sa mga sulok. Sa gitna ng altar, sa ibabaw ng isang mesa na may puting telang parang ulap, nakalagay ang isang ginintuang lalagyan, isang kustodya. At sa gitna nito, isang ostyang bilog, puti, payak. Pastor, bulong ni Don Aurelio, nandyan si Jesus. Tumingin ako sa kanya. Hindi sa galit. Sa gulat. Paanong ganito siya kasigurado? Umupo lang tayo. Tumingin. Makinig. Umupo ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Ang paligid ay puno ng mga taong tahimik na nakapikit. May ilang tumatangis. May ilang nakakamay sa dibdib. May mga kabataang nakaluhod sa mismong lapag, parang nakalimutan na nilang may ibang tao sa paligid. Lahat nakatingin sa iisang direksyon, sa kustodya. Si Carmenza, mahigpit na nakapikit. Si Jacobo, tahimik na nakaluhod, nakatitig lang. Walang kaartehan. Walang show. Isang lalaking tila bumabalik sa lugar kung saan siya unang nabuhay. Tumagilid siya at tumingin sa akin. Pastor Daniel, bulong niya, pwede ba akong magbahagi? Tumango ako. 3 taon akong adik sa marijuana at basuko. Nagnanakaw ako sa bahay namin. Sinaktan ko ang nanay ko. Isang gabi, lasing at high, umupo ako sa hagdan ng katedral na to, plano ko na magpakamatay. Napako ang tingin ko sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Dumating si Father Carlos. Imbes na itaboy ako, niyakap niya ako. Sabi niya, anak, si Jesus naghihintay sa iyo sa loob. Tumigil siya saglit. Malalim ang paghinga. Namumuo ang luha sa mga mata niya. Dinala niya ako sa harap ng San Simo. Wala akong alam sa dasal. Pero sabi niya, kausapin mo siya. Gaya ng pagkakausap mo sa isang kaibigan. Hinawakan ni Jacobo ang kanyang dibdib. Pastor, doon ko unang naramdaman na totoo siya. Hindi ideya. Hindi konsepto. Tao.
Diyos! Buhay! Tinulungan niya akong tumigil, hindi sa loob ng rehab, kundi dito, tuwing linggo. Wala akong gamot. Wala akong therapist. Si Jesus lang. Hindi ko alam kung paano tumugon. Gusto kong magsalita. Gusto kong maghanap ng paliwanag. Pero wala. Tila ang katahimikan ng paligid ay umalingaw-ngaw sa loob ko. Biglang may tumabi sa akin na babae. Nakaalalay sa kanya ang asawa niya. Bitbit nila ang isang sanggol. Siya si Donna Carmen, bulong ni Carmenza. 8 beses siyang nagka-miscarriage. Sabi ng mga doktor, imposible na siyang magdalang tao. Tumingin ako sa bata. Maputi. Mahimbing ang tulog. 2 taon silang mag-asawa na araw-araw nandito, humihiling ng anak. At binigyan sila ni Jesus ng isang himala. Hindi. Coincidence lang. Pagkakataon lang. Marami namang ganon. Pero sa puso ko, hindi na tumutugma ang mga paliwanag sa katotohanang nakikita ko. Tumingin ako sa altar. Sa ostya. Sa liwanag na tila bumabalot dito. At doon ko siya nakita. Isang babaeng nasa dulo ng unang bangko. Nakaluhod. Nakapikit. Umiiyak. Pero hindi yung iyak na gutom o sakit. Iyak ng kapayapaan. Iyak ng pagkakausap. Iyak ng isang taong narinig. Siya si Paola, bulong ni Don Aurelio. Iniwan ng asawa niya 5 buwan siyang buntis. Araw-araw siyang pumupunta dito pagkatapos ng trabaho para magsabi kay Jesus ng lahat ng pinagdadaanan niya. Hindi ako makatingin ng direkta. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Para akong nakasilip sa isang bagay na hindi ko dapat makita. Isang kabanalan na hindi ko kinikilala pero nararamdaman ko. At habang nag-uusap kami sa bulong, dumating si Father Carlos. Nakasuot siya ng puting kapa. Tahimik siyang lumakad patungo sa altar. Lahat ay tumahimik palalo. Tumayo ang ilan. Lumuluhod ang iba. Kinuha niya ang kustodya at iniangat ito. At doon ito nangyari. Sa mismong sandaling itinaas niya ang ostya, habang ginuguhit niya ang tanda ng krus sa hangin, bigla kong naramdaman ang isang bagay na hindi ko pa kailanman naranasan. Parang may mainit na kamay na dumikit sa dibdib ko, pero hindi sunog ang pakiramdam. Hindi sakit. Kundi kapayapaan. Malalim. Tahimik. Malambot. Parang ako'y hinawakan. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto yon. Pero ang buong katawan ko ay parang nanlamig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pakiramdam na hindi ako mag-isa. Pumikit ako. Hindi ko sinasadya. Pero parang hinila ako ng lakas na hindi akin. Wala akong marinig kundi tibok ng puso ko. Wala akong makita kundi liwanag. At sa gitna ng lahat ng iyon, walang salita ang sinabi. Pero may mensaheng pumasok sa isip ko na hindi ko na mabura, nandito ako. Pagbukas ko ng mata, hindi ko agad nakuhang bumalik sa sarili. Nakaupo pa rin ako, pero ang pakiramdam ko, parang wala ako sa katawan ko. Wala ako sa mundo. Nang matapos ang bendisyon, nagsimula nang lumabas ang ilan. Ako, nanatili. Wala akong sinabi kahit kanino. Hindi ako nagpaliwanag. Hindi ako nagtanong. Nilingon ako ni Don Aurelio. Pastor, kumusta? Umiti lang ako. Isang ating pilit. Hindi dahil ayokong magsinungaling, kundi dahil hindi ko pa kaya magsalita. Lumabas kami ng simbahan. Tahimik pa rin ang lahat. Hanggang sa makarating ako sa bahay, walang salita ang lumabas sa bibig ko. Kinagabihan, habang naghahapunan, tinanong ako ni Patricia, galing ka ba kina Don Aurelio ulit? Tumango ako. Daniel, hindi kita maintindihan nitong mga araw. Parang hindi ikaw to, tahimik ka, malayo ang tingin, hindi mo na kami kinakausap. Napatingin ako sa mga anak ko. Si Anders, kumakain ng tahimik. Si Sofa, nakangiti sa akin. Paano ko sila papakainin ng katotohanan kung hindi ko na alam kung ano ang totoo? Tumayo ako mula sa hapagkainan. Tumungo sa bintana. Pinikit ang mga mata. At sa katahimikan, naramdaman ko ulit ang haplos. Hindi ito ideya. Hindi ito aral. Ito'y isang taong buhay. At doon ko na-realize. Malapit na akong tumawid sa isang linya at kapag tinawid ko ito, wala nang balikan. Kung susundin ko yung nararamdaman ko, mawawala sa akin ang lahat.
Yun ang una kong nasabi sa sarili ko pagkagising kinabukasan matapos ang adorasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, takot akong bumangon. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil alam kong may kailangang harapin at hindi ko alam kung kaya ko. Bumangon ako, naghilamos, nagdasal ng maikli. Pero habang binibigkas ko ang mga salitang kabisado ko mula pa noong seminaryo, parang wala ng laman ang bawat letra. Ang iama namin ay parang tunog lang. Ang isalamat sa iyo, Panginoon, ay parang script. Hindi ko na maramdaman si Kristo sa paraang dati kong inaakala. Pagdating ko sa simbahan ng umagang iyon, may kakaibang katahimikan. Nakaupo ako sa harap ng pulpito, binubuklat ang Biblia, sinusubukang maghanda ng sermon. Pero sa bawat pahina, nakikita ko si Jesus na nagsasabing, ito ang aking katawan. Paulit-ulit. Parang etyo. At sa bawat ulit, parang tinatanggal ang pundasyon ng lahat ng aral na itinuro ko. Pastor, tawag ni Eduardo, isa sa mga pinakamatagal kong kasama sa simbahan. Ayos ka lang ba? Tahimik ka nitong mga araw. Umiti ako. Ayos lang, Eduardo. Napagod lang siguro. Ngunit sa loob ko, may bagyong hindi ko alam kung paano tatapusin. Habang nangangaral ako kinahapunan, naramdaman kong nawawala ako sa sarili. Nasa harap ako ng 120 miyembro, lahat nakatingin sa akin, nakikinig pero ang tinig ko parang lumulutang. Parang hindi akin. Mga kapatid, sabi ko sa sermon, dapat tayong manatili sa katotohanan. Pero habang sinasabi ko iyon, tinanong ako ng isang boses sa loob ko, anong katotohanan, Daniel? Iyong sayo o iyong sa kanya? Napatigil ako ng ilang segundo. Nakita kong nagtitinginan ang mga miyembro. Tumikim ako, nagpatuloy. Pero wala na akong sigla. Wala nang apoy. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ko ay parang abo. Pagkatapos ng pagsamba, nilapitan ako ni Patricia. Daniel, sabi niya, nakita mo ba kung paano ka nagsermon? Parang wala ka sa sarili. Ano bang nangyayari sa'yo? Tumalikod ako, nagkunwaring abala. Wala to, pagod lang. Pagod? Umiling siya. Hindi yan pagod. May dinadala ka. Alam ko. Hindi ko siya matingnan. Kasi tama siya. Kinagabihan, habang natutulog siya, umupo ako sa mesa sa sala. Binuksan ko ang Biblia. Sa halip na tumingin sa mga pamilyar na bersikulo ng mga turo namin, binuksan ko ulit ang Ebanghelyo ni Juan. Kabanata 6. Mula umpisa hanggang dulo. Walang tigil. Walang patlang. Bawat linya, bawat salita, bawat ako ang tinapay ng buhay, ay parang martilyong bumabasag sa loob ko. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Paulit-ulit. Hindi simbolo. Hindi metapora. Hindi teorya. At habang binabasa ko, may luha na hindi ko namalayang tumutulo. Kung totoo to, Panginoon, bulong ko, ibig sabihin ang buong buhay ko ay nakatayo sa maling pundasyon. Kinabukasan, tinawagan ko si Father Carlos. Padre, sabi ko, pwede ba kitang makausap ulit? Agad siyang pumayag. Pastor. Nandito lang ako sa parokya. Halika, mag-usap tayo. Pagdating ko roon, tinanggap niya ako na parang matagal ng kaibigan. Walang pagmamataas, walang pananakot. Padre, simula ko, hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa akin. Hindi ko na alam kung saan ako maniniwala. Parang sinisira ng Diyos lahat ng itinayo ko. Ngumiti siya, marahan. Hindi sinisira ng Diyos, Pastor. Binubuo niya ulit. Pero sa tamang paraan. Tumingin ako sa kanya. Pero kung totoo ang Eukaristya, kung totoo ang lahat ng yan, ibig sabihin mali ako sa lahat ng itinuro ko. Lahat ng pinaniwalaan ko. Totoo, sagot niya, walang pag-atubili. At masakit tanggapin yan. Pero mas mabuting masaktan sa katotohanan, kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Tahimik ako. Hindi ko alam kung maiiyak o magagalit. Bigyan mo ako ng 6 na buwan, sabi ko. 6 na buwan para pag-aralan ang lahat ng ito. Kung sa loob ng panahong yon ay makita kong tama ang Katolisismo, haharapin ko ang lahat ng kahihinatnan. Kung yan ang gusto mo, tugon niya, susubaybayan kita. Pero tandaan mo, Pastor, hindi ito debate. Ito ay paghahanap. At nagsimula nga ang pinakamasusing 6 na buwan ng buhay ko. Bumili ako ng mga aklat. Mga komentaryo ng Biblia. Mga kasaysayan ng simbahan.
Mga sulat ng mga ama ng simbahan. Binasa ko ang lahat ng hindi ko kailanman binuksan dati. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, upo ako sa mesa. Binubuksan ko ang mga pahina ng catechism, ng mga sinaunang sinodo, ng mga dokumento ni San Agustin. Bawat basahin ko, may natutuklasan akong kontra sa mga tinuro sa akin. Akala ko noon, dinagdagan ng Katoliko ang Biblia. Pero ngayon alam kong hindi nila dinagdagan, tinanggal ng iba. Akala ko, sinasamba nila si Maria. Pero ngayon nauunawaan kong ang tunay nilang panalangin ay hiling ng tulong, hindi pagsamba. Sa bawat natutunan ko, mas lalo akong nalalayo sa simbahan kong sarili kong itinayo. Napansin yon ni Patricia. Daniel, sabi niya isang gabi habang pinagmamasdan akong nagbabasa, halos hindi ka na natutulog. Halos di ka na kumakain. Hindi ka na naglalaro sa mga bata. Ano bang hinahanap mo? Tumingin ako sa kanya. Ang katotohanan, Patricia. Gusto kong malaman kung alin ang tunay na simbahan ni Kristo. Tumulo ang luha niya. At kung makita mong hindi tayo ang tama, ano nang gagawin mo? Tahimik ako. Hindi ko siya masagot. Habang lumilipas ang mga linggo, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi galit, takot. Takot niya na baka magbago ako. Takot ko na baka tama siya. Sa simbahan naman, lumalala ang tensyon. Si Eduardo, nilapitan ako isang gabi matapos ang serbisyo. Pastor, sabi niya, marami na ang nagtatanong. Bakit hindi mo na binabanggit ang mga Katoliko sa sermon mo? Bakit parang nag-iba ka? Walang nagbabago, pagsisinungaling ko. May nagbabago, sagot niya. Nakikita ko sa mata mo. Parang may kinakatakutan ka. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Kasi totoo. Kinabukasan, habang nag-welding ako, lumapit si Don Aurelio. Pastor, sabi niya, nakikita kong hindi ka na mapalagay. Handa ka na bang sumama sa akin ulit? Sa misa? Hindi. Sa adorasyon? Sa San Simo? Walang sermon? Walang turo? Tahimik lang. Hayaan mong siya mismo ang magsalita sa puso mo. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala akong dahilan para tumanggi. Pupunta ako, sabi ko. Pero, Don Aurelio ano yon? Kung totoo yan, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Ngumiti siya. Kung totoo siya, Pastor. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kinagabihan, habang nag-iisa ako sa sala, binuksan ko ang Biblia. Walang sermon. Walang paghahanda. Binasa ko lang ng tahimik. At sa bawat pahina, parang bumubulong ang Diyos. Hindi kita ginagapi, anak. Binabago lang kita. Napapikit ako, huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon, umamin ako sa sarili ko. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang itago. Kung susundin ko ang nararamdaman ko, mawawala ang simbahan ko, ang kabuhayan ko, ang respeto ng mga tao. Pero kung hindi ko ito susundin, mawawala si Kristo. At sa pagitan ng dalawang iyon doon ako naipit. At hindi ko alam, sa mga darating na araw, ang mismong tanong na iyon, sasagutin ni Kristo mismo. Kung talaga nandyan ka, patunayan mo ngayon. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yon. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa akin. Pero sa mismong araw na yon, sa mismong sandaling yon, isang bagay ang sumabog sa loob ko, galit, pagod, duda, at isang pananabik na hindi ko na mapigilan. Linggo. Misa ng 11:00. Nasa loob ako ng katedral, nakaupo sa parehong bangkong unang pinaupuan sa akin ni Don Aurelio. Sa tabi ko siya ulit, kasama ang asawa niyang si Carmenza. Tahimik silang nakaluhod, tulad ng dati. Ako? Hindi ako makakilos. Hindi ako mapalagay. Ilang gabi ko nang hindi matulog ng maayos. Lahat ng nabasa ko, lahat ng narinig ko, lahat ng naranasan ko, umiikot sa isip ko. Parang tambol na hindi tumitigil sa pagtunog. Kung totoo si Kristo sa Eukaristya, paano ako nabuhay ng mali ng ganon katagal? Kung totoo ito, bakit hindi ko siya maramdaman noon sa sarili kong simbahan? At kung hindi, bakit hindi ko siya matagpuan kahit anong gawin ko ngayon? Nang magsimula ang misa, tumayo ang lahat. Ako, nanatiling nakaupo. Hindi bilang protesta. Kundi dahil takot akong baka tumayo ako at hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ang mga awitin, ang mga dasal, ang katahimikan, lahat iyon ay parang mga karayom na tumutusok sa loob ko.
Hindi dahil masakit, kundi dahil hindi ko na ito kayang itanggi. Dumating ang konsagrasyon. Ang pari, si Father Carlos, dahan-dahang tinaas ang ostya, binigkas ang parehong mga salita, ito ang aking katawan. At doon ako nawalan ng kontrol. Tumayo ako. Walang salita. Walang paalala. Wala akong plano. Tumayo lang ako. Lumakad ako papunta sa altar. Naramdaman kong sumusunod sa akin ang tingin ng daan-daang mata. Lahat tahimik. Lahat naguguluhan. Hindi nila alam kung anong ginagawa ng lalaking ito na biglang lumapit. Nang akmang ibinababa ni Father Carlos ang ostya, nilapitan ko siya. Nagulat siya. Pastor Daniel. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kinuha ko ang ostya. Hindi niya ako pinigilan. Hindi niya ako pinagalitan. Tumingin lang siya sa akin, tahimik, may takot, pero may tiwala. Tumingin ako sa hostyang hawak ko. Muntik na akong manginig. Kung talaga ikaw to, bulong ko, patunayan mo ngayon. At saka ko to ibinato sa sahig. Tumama ang ostya sa marmol. Lumikha ito ng tunog na parang metal, kahit tinapay lang yon. Isang tunog na umalingaw sa buong katedral, isang tunog na hindi pisikal kundi espiritual. Tingnan nyo, sigaw ko, nakaharap sa altar. Ito ba ang Diyos nyo? Tinapay ito. Wala tong kapangyarihan. Walang gumalaw. Walang sumigaw. Lahat na tahimik. At sa gitna ng katahimikan, isang liwanag. Hindi mula sa araw. Hindi mula sa bintana. Mula sa mismong harapan ko. Ang buong altar ay biglang nabalot ng liwanag na hindi kayang ipaliwanag ng ilaw. Hindi ito puti. Hindi ito dilaw. Ito'y tila kulay ng kaluluwa, kumakain ng lahat ng anino, lahat ng takot, lahat ng ingay. At sa liwanag na yon, ako'y nabulag. Parang sumabog ang araw sa mismong harapan ko. Napaluhod ako. Napasigaw. Hindi sa sakit, kundi sa gulat. Sa biglaang pagkatanto, narito siya. At doon ko narinig ang tinig. Hindi mula sa labas. Wala ni isang salita sa hangin. Pero sa kaluluwa ko, malinaw na malinaw, Daniel, bakit mo ako inuusig? Ang boses na yon ay hindi galit. Hindi rin malamig. Isa itong tinig na puno ng lungkot. Puno ng habag. Puno ng pag-ibig na masakit tanggapin kung alam mong hindi ka karapat-dapat. Tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung gaano ako nawalan ng malay. Pero nang dumilat ako, nakahandusay ako sa harap ng altar. Napapalibutan ako ng mga tao, nakaluhod, umiiyak, may ilan na nagdadasal ng malakas. Sa gitna nila, si Father Carlos, hawak ang ostya. Pastor Daniel, mahinahon niyang sabi, ang ostya hindi nabasag. Hindi nadurog. Walang dumi. Nakuha ko ito bago pa ito matapakan. Buo pa rin siya. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa kanya. Tumulo ang luha ko. At sa isang sulok, may dinalang salamin si Don Aurelio. Pastor, tingnan mo ang mga mata mo. Tiningnan ko. Ang dati kong kayumangging mata, ngayon ay may mga gintong sinag. Parang liwanag na tumatak sa mismong iris ko. Parang araw na nakasilip sa loob ng mata ko. Walang salita ang lumabas sa bibig ko. Lumuhod ako. Sa harap ng ostyang minsan kung itinuring na tinapay lang, ngayon alam kong siya yon. Hindi ideya. Hindi simbolo. Si Kristo. At wala na akong nagawa kundi umiyak. Humagulhol. Yumuko. Patawarin mo ako, Panginoon, patawarin mo ako . Sa gitna ng paghikbi ko, inilapit ni Father Carlos ang ostya. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako inalok. Inilapit lang. At hinayaan akong magsalita. Naniniwala na ako. Ikaw to, ikaw nga. At sa mismong araw na yon, habang ang buong komunidad ay tahimik na nakaluhod, alam ko na wala na akong babalikan. Wala na akong simbahan. Wala na akong titulo. Wala na akong seguridad. Pero sa unang pagkakataon may Kristo na ako. At iyon lang ang mahalaga. Hindi ako tinanggal sa posisyon. Hindi rin ako sinabihan ng formal na wala ka na. Pero nang sumunod na linggo, sarado na ang gate ng simbahan. Wala nang nagbukas ng ilaw. Wala na ring dumating. Ang dating siksik na mga bangko tuwing pagsamba, ngayon ay binabalot ng alikabok at katahimikan. At ako ay nasa labas lang.
Nakaupo sa bangketang kahoy, bitbit ang Bibliang maraming taon ko nang gamit, iniikot sa daliri ko ang susi ng simbahang ako mismo ang nagtayo, susi na hindi na kailangan. Wala nang opisyal na anunsyo. Pero ang mensahe malinaw, tapos na. Nang mga sumunod na araw, sunod-sunod ang pagkawala ng lahat ng nakasanayan ko. Ang allowance ko bilang pastor ay hindi na ipinadala. Ang grupo ng mga leader hindi na sumasagot sa mga tawag. Mismong si Eduardo, na minsang itinuturing kong kapatid sa pananampalataya, ay nag-iwas ng tingin nang nagkita kami sa palengke. At si Patricia tahimik pa rin. Hindi siya umalis. Hindi siya sumigaw. Pero hindi rin siya nagsalita ng mahaba sa loob ng halos 1 linggo. Nandoon siya, nag-aalaga sa mga bata, naghahanda ng pagkain, ginagawa ang lahat gaya ng dati. Pero alam kong iba na ang laman ng isip niya. Hanggang isang gabi, habang pinapatulog ko si Anders, may tanong siyang binitiwan na para bang pinukpok ang puso ko. Papay. Oh, anak. Totoo ba na andun talaga si Jesus sa tinapay na yon? Tumingin siya sa akin. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Isang batang may inosenteng kuryosidad lang. Tumigil ako sa paghaplos ng buhok niya. Pinikit ko ang mga mata. At sa tonong halos hindi marinig, sumagot ako. Anak. Nandoon siya. Nakita ko siya. Hindi na siya sumagot. Napangiti lang siya, saka pumikit ulit. At ako'y tuluyang napaiyak sa tabi niya. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa harap ng bahay, lumabas si Patricia. Tahimik siyang umupo sa harapan ko, may hawak na notebook. Gusto ko ring magbasa, sabi niya, hindi ako tinitingnan. Kung ano man yang nakita mong totoo, gusto ko ring malaman kung bakit mo ipinaubaya ang lahat para lang paniwalaan yan. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang sumagot. Sa kanyang mga mata, alam kong unti-unti na siyang tinatawag sa parehong daanang tinahak ko, hindi ng doktrina, kundi ng presensya. Simula noon, gabi-gabi naming binabasa ang Ebanghelyo. Tahimik. Walang debate. Walang diskurso. Kami lang. Ang salita. At ang tanong na lagi niyang binabalik, bakit hindi ito itinuro sa atin dati? Paglipas ng ilang buwan, si Patricia ay nagsimulang dumalo sa katekesis. Una'y nagmamasid lang siya. Sunod ay nakikilahok na. Hanggang sa isang gabi, sinabi niya habang naghuhugas ng pinggan, kung ikaw handang iwan ang lahat, ako rin. Hindi kita iiwan, Daniel. At kung totoo nga siyang naroon, gusto ko rin siyang makita. Sa araw ng kanyang kumpisal, hindi ko siya sinamahan sa kumpisalan, pero hinintay ko siya sa labas ng simbahan. Paglabas niya, luhaan siyang lumapit sa akin. Anong naramdaman mo? Tanong ko. Ngumiti siya. Para akong binura tapos isinulat ulit. Ilang buwan matapos yon, pinabinyagan na rin namin sina Anders at Sofa. Nang ibuhos ang tubig sa ulo ni Anders, tumingin siya sa akin at sabing, Papa, si Jesus masaya ba ngayon? Ngumiti ako. Anak. Masayang masaya. At sa araw na yon, tuluyan nang nawala ang dati kong buhay. Wala na akong titulo. Wala na akong simbahan. Wala na akong opisina, sermon, Sunday bulletin, mga tanong at sagot sa Bible study. Pero mayroon akong welding machine. May trabaho ako sa lumang bodega ni Don Aurelio. Wala man akong aircon o pulpito, pero bawat kislap ng hinang sa bakal, para na rin akong pinapaalalahanan, itong buhay na to, hindi na tungkol sa akin. Ang dating kita kong malaki, napalitan ng minimum wage. Pero ang dating pagkauhaw sa loob ng puso ko, wala na. Hindi ko man maisuot na muli ang kwelyo ng pastor, pero bawat araw na ginugugol ko ngayon sa simpleng pamumuhay ay mas puno, mas payapa, mas totoo. Sa simbahan, hindi ako artista. Isa lang akong debotong tahimik na nagdarasal. Walang nagtatanong kung ano ako noon. Hindi ako pinapakialaman. Hindi rin ako pinalalampas. Tinanggap nila ako hindi bilang dating kalaban, kundi bilang kapatid na bumalik. Sa mga misa, madalas akong mapapatingin sa ostya habang inaawit ang Santo, Santo, Santoy. Hindi na ako nagtatanong. Hindi na ako naghahanap ng paliwanag. Ang tanong ko na lang ngayon ay, paano ko siya mas lalapitan? At sa katahimikan ng aking panalangin, palaging may sagot, nandito ako. Hindi kita iniwan kahit kailan. Pero may isa pa akong hindi pa natatapos. Hindi para sa sarili ko. Hindi para kay Patricia. Hindi para sa mga anak ko. Para ito sa mga gaya ko noon, ang mga may tanong,
ang mga may galit, ang mga may tapang pero may lungkot. Sa mga pastor na kagaya ko na akala nila alam na nila ang lahat. Mga kapatid, gusto kong sabihin, hindi masama ang magtanong. Pero huwag kang matakot kapag ang sagot ay mas malalim kaysa sa inaasahan mo. Huwag mong ituring na kasalanan ang hanapin siya, kahit pa sa mga lugar na hindi mo inaakalang siya'y nandoon. Dahil minsan, si Kristo ay hindi nakatayo sa mga entabladong gawa ng tao, kundi sa isang maliit na tinapay, tahimik na naghihintay, hindi upang purihin, kundi upang mahalin. Ngayong araw gusto kong kausapin ang mga patuloy pa ring nakikipaglaban sa loob nila. Wala ng pulpito. Wala ng ilaw ng entablado. Wala ring mga taong nag-aabang sa sermon tuwing linggo. Ngayon, nasa harap ko lang ay isang lumang cellphone na nakasandal sa basong may tubig para hindi madulas. Nasa garahe ako. Madilim, tahimik, may amoy ng bakal at langis. Dito rin ako nagtatrabaho tuwing araw. Dito ako kumakain ng pananghalian habang pawis na pawis. At ngayon dito ko gustong ibuhos ang lahat ng natira sa puso ko. 2 taon na mula nang huling tumayo ako bilang pastor ng isang simbahan. 2 taon ng katahimikan. Pag-aaral. Pag-iyak. Pagpupunas ng alikabok sa mga bahagi ng puso kong matagal nang hindi ginagalaw ng Diyos. At ngayon hindi ko na kayang hindi magsalita. Kung isa ka sa mga gaya ko noon, pastor, preacher, lay minister, o kahit isang taong dating puno ng pananampalataya, pero ngayon naguguluhan ang kwento ko ay para sa'yo. Tumigil ako saglit. Tumingin sa lente ng kamera. Huminga ng malalim. Hindi ito scripted. Wala itong outline. Isang testamento lang, hindi ng teorya, kundi ng biyaya. Hindi ko sinasadya ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Wala sa plano ko ang iwan ang ministeryo. Wala sa plano ko ang mawalan ng kita, mawalan ng simbahan, mawalan ng mga kaibigan. Pero may plano siya at ang plano niya, minsan, hindi ipinaalam agad. Minsan, ibinubulong niya lang. Sa pamamagitan ng isang awit. Isang katahimikan. Isang haplos. Isang tinapay. Hindi ko na napigilan. Napakapit ako sa mesa. Pinikit ang mata. Nagsimula akong magduda, hindi dahil mahina ang pananampalataya ko, kundi dahil sobra akong nanalig sa sarili kong pagkaintindi. At sa gitna ng mga tanong ko, walang sumagot ng diretsyo. Walang bumaba mula sa langit. Walang himalang agad na lumitaw. Pero dumating ang sagot sa lugar na hindi ko inaasahan, sa katahimikan ng Eukaristya. Tumulo ang luha ko habang patuloy ang pagsasalita. Wala ng pride. Wala ng dahilan para protektahan ang reputasyon. Hindi ako Katoliko dahil may nangumbinsi sa akin. Hindi rin ako naging Katoliko para sa tradisyon, o para sa mga santo, o para sa mga dasal. Lahat ng iyon natutunan ko lang pagkatapos. Pero ako'y nanampalataya dahil nakita ko siya. Tumitig ako sa kamera, diretsyo, parang kinakausap ang sinumang tumitingin ngayon. Kung ikaw ay protestanteng gaya ko noon, naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang takot mong baka mali ang tinayo mong buhay. Naiintindihan ko ang galit mo sa simbahan. Naiintindihan ko ang duda mo sa mga ritual na hindi mo maipaliwanag. Pero naiintindihan din kita kung may bahagi sa puso mo ngayon na hindi matahimik. Naiintindihan ko kung bakit tuwing dasal, parang may kulang. Tuwing sermon, parang may hinahanap. Tuwing worship, parang may tanong na hindi mo masabi kahit sa sarili mo, ito na ba talaga? Tahimik. Kinuha ko ang maliit na krusipiho mula sa bulsa ko. Isinabit ko ito sa likod ng kamera. Tinignan ko ito saglit. Gusto lang kitang anyayahan. Hindi para sumali. Hindi para umalis sa simbahan mo. Hindi para palitan ang paniniwala mo agad. Gusto lang kitang imbitahan tumingin kay Jesus sa Eukaristya. Kahit isang beses lang. Hindi mo kailangang maniwala agad. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Pero kung totoo nga siyang nandoon, dapat mo siyang tanungin. Pumunta ka sa isang simbahan. Umupo ka sa harap ng tabernakulo. Tahimik lang. Wala kang kailangang sabihin. Wala kang kailangang dalhin. At tanungin mo lang, Panginoon, nandito ka ba talaga? Baka wala kang marinig. Baka wala kang maramdaman. Pero sa oras na yon, binuksan mo na ang pinto. At si Kristo, hindi siya pumapasok ng walang paanyaya. Pero kapag pinapasok mo siya, hindi siya alis. Tumayo ako. Inilagay ang kamay sa dibdib. Kristo ang nagbulag sa akin para tuluyan ko siyang makita.
Kristo ang nag-alis sa akin sa entablado para marinig ko siyang bumubulong. Kristo ang hinayaan akong bumagsak para buuin niya ako, piraso-piraso, sa anyong mas totoo, mas buo, mas banal. At sa huling sandali ng video, ngumiti ako. Hindi yung ngiting mayabang, kundi ngiti ng isang taong hindi na naghahanap ng ibang katunayan. Kung ang kwento kong ito ay nakausap ang puso mo, ibahagi mo ito sa taong mahal mo. At kung nandyan ka pa sa gitna ng tanong at pagkadurog, isang bagay lang ang hiling ko, pumunta ka sa isang simbahan. Umupo ka. Tahimik lang. At makinig. Tumingin ako sa krusipiho ulit. Baka sa mismong katahimikan. Siya ang unang magsalita. Tahimik. Itim ang screen. Pero bago tuluyang matapos, isang pangako ang ibinulong ng boses ko. Sa susunod na video, ano ang nangyari sa kongregasyon matapos akong umalis? At ano ang sinasabi ng mga nakasaksi nang ako'y bumagsak sa harap ng altar? Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.